Kumusta ka na? Binabati kita dahil narating mo na ang huling bahagi ng aralin para sa ikalawang markahan. Natutuhan mo sa huling dalawang aralin ang sagisag, simbolo at mga sining ng iyong lalawigan. Naipakilala sa iyo ang mga katangi-tanging adhikain ng iyong kinabibilangang rehiyon. Bilang pagpapalalim ng iyong kaalaman at upang higit na mapamahal ka sa iyong kinabibilangang lalawigan, makikilala mo naman ngayon ang mga natatanging mamamayan ng Calabarzon. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na mapapahalagahan mo ang mga naiambag ng mga kinikilalang bayani at mga kilalang mamamayan ng sariling lalawigan at rehiyon. Ang mga bayani ng Calabarzon. Maraming mga natatanging Pilipino na nagmula sa iyong kinabibilangang rehiyon. Marami sa kanila ay nagbuwis ng buhay. Ginawa nila ito upang maipagtanggol at maipaglaban ang Pilipinas at ang bawat Pilipino mula sa kamay ng mga mananakop. Ilan sa mga bayaning ito ay ang sumusunod. Si Dr. Jose Protasio Rizal ay isa sa mga kinikilalang bayani ng bansa. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, 1861 mula sa bayan ng Calamba, Laguna. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga nobela at iba pang mga dokumento, ipinabatid niya sa pamahalaan ng Spain ang pagnanais niya na magkaroon ng pantay na pagkilala sa mga Filipino at Espanyol. Ito ang isang katangian ni Dr. Rizal, ang pagnanais na matamo ang pagkakapantay-pantay ng mamamayan ng ating bansa at ng mananakop sa paraang mapayapa. Si Apolinario Mabini ang tinaguriang dakilang paralitiko na nagmula sa lalawigan ng Batangas. Bata pa lamang ay kinakitaan na siya ng katalinuhan. Sa kabila ng kanyang kapansanan at dahil sa pag-ibig sa bayan, ginamit niya ang angking talino upang gisingin ang damdamin ng mga Pilipino na lumaban sa mga dayuhan. Si Ambrosio Rianzares Bautista ay kinilala bilang may akda ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas na isinagawa noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Siya ay ipinanganak sa Binyan, Laguna noong Disyembre 7, 1830 at kinilala ni Rizal bilang kamag-anak. Nagtapos siya ng kursong abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1865. Likas sa kanya ang pagiging matalino at matulungin dahil bilang abogado, nagbigay siya ng libreng serbisyo legal sa mahihirap. Siya naman si Julian Felipe, ipinanganak sa lalawigan ng Cavite. Ang kanyang taglay na galing sa larangan ng musika ay nagbigay daan naman sa pagbubuklod ng damdamin ng mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga komposisyon na punong-puno ng pag-ibig sa bayan. Isang halimbawa ay ang kanyang komposisyon na Marcha Nacional Filipina o ang lupang hinirang na pambansang awit ng Pilipinas. Siya si General Vicente Lim mula sa Laguna. Siya ay nagbuwis ng buhay dahil sa kanyang matibay na paninindigan sa kanyang tungkulin at pagkamakabansa. Sa panahon ng kanyang panunungkulan ay tinanggap niya ang lahat ng pagpapakasakit alang-alang sa bayan. Si Manuel Luis Quezon ay ipinanganak noong Agosto 19, 1878 sa Baler, Tayabas. Ngayon ay nasa lalawigan na ng Aurora. Hango sa kanya ang pangalan ng lalawigan ng Quezon. Siya ay kilala bilang ama ng wikang Filipino at naging unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang Amerikano noong simula ng ika-20 siglo.
Si Eulogio Amang Rodriguez, Tubong Rizal, na sumunod kay Pangulong Manuel Luis M. Quezon bilang may pinakamahabang panahon ng panunungkulan sa pagiging Pangulo ng Senado. Lagi niyang sinusuportahan ang mga panukalang batas para sa pag-angat at ikabubuti ng mga pangkaraniwang mamamayan. Isinunod sa kanyang pangalan ng isang paaralan sa Maynila, ang Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology. Kilala naman sa tawag na Hermano Pule si Apolinario de la Cruz na ipinanganak noong Hulyo 22, 1815 sa Lucban, Tayabas, na ngayon ay Quezon. Siya ay nagbuwis ng buhay sa panahon ng mga Kastila dahil sa relihiyosong gawain o gawaing espiritual. Siya ay isang religious leader at founder ng Confradia de San Jose. Marami pang mga bayani na kinikilala sa iyong rehiyon at sa buong bansa. Iba-iba ang mga naging buhay at pagsasakripisyo na kanilang ginawa para sa bayan. Sa kasalukuyang panahon, iba-iba ang mga kinikilalang bayani. Ilan sa kanila ay ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Kilala sila bilang mga Overseas Filipino Workers or OFWs. Dahil sa mga perang ipinadadala nila sa Pilipinas, nagkaroon ng mas matibay na ekonomiya ang Pilipinas, lalo sa panahon na nagkaroon ng krisis pinansyal sa buong mundo. Ito ang naging saliga ng ating bansa upang makapagbigay ng serbisyo sa mga mamamayan nito. Sa pagdating ng COVID-19, may mga bagong bayani na umusbong at kinilala. Maraming buhay ang naisakripisyo para sa kaligtasan ng maraming Pilipino. Maraming mga doktor at nurses, mga pulis at iba pang frontliners ang namatay dahil sa pagliligtas sa maraming buhay. Ang hindi inaasahan na pagdating ng pandemya sa makabagong panahon ay nagdulot ng maraming pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Maraming paraan upang maging bayani. Sa kasalukuyan, hindi lamang ang pagbubuwis ng buhay ang dahilan upang makilala at maging katangi-tangi. Maraming mga tao ang kinikilalang mga natatanging nilalang higit sa panahon ng pandemya na ating nararanasan. Ang pagtulong ng mga ordinaryong tao sa mga walang matuluyan o makain ay katangi-tanging kaugalian ng mga Pilipino o unsung heroes na nasa ating kapaligiran lamang. Nakikita sila lalo sa mga panahon na mabigat ang kalagayan ng marami nating kababayan. Ikaw, may kakilala ka bang tumutulong sa mga nangangailangan ngayong panahon ng pandemya? Tandaan, maraming bayani ang nagmula sa Calabarzon. Maaari rin nating tawagin na isang bayani ang mga taong naglaan ng kanilang panahon, sarili, talino o talento at mga pagpupunyagi upang makaambag ng malaki sa kaunlaran ng isang lugar. Bayani ring maituturing ang mga taong nagbigay ng karangalan na naging daan sa pagbabago at pag-unlad ng isang lugar. Ang mga taong handang magsakripisyo upang makatulong sa kapwa ay dapat din nating kilalanin bilang isang bayani. Kahit hindi sila nagbuwis ng buhay, ang kanilang mga nagawa para sa bayan ay maituturing rin na kabayanihan. Maraming salamat mga bata. Binabati ko kayo dahil matagumpay nating natapos ang ikalawang quarter.